Magandang hapon po sa Marisa. Narito po ako ngayon para po magtanong lang po ng mga ibang katanungan. Tungkol po dun sa naging naging pagsisilbi niyo po sa simbahan. Una ko pong tanong, bakit niyo po naisipan na sa simbahan po kayo magsilbi? Halos po buhay niyo po dito po talaga kayo dito. Nag-umpisa ako bilang legionary. Nung maging legionary ko, may mga meeting yun, tapos nagdadalo ako sa meeting ay seminar, connection. So pagkaroon mo sa mga gano'n, parang na-develop yung adhikain mo na yung magsilbi sa Diyos at sa kapwa. Opo. Kaya doon nag-umpisa na pagkabata pa lang na yung na-develop na. Opo, nahilig niyo na po talaga. Opo. Tsaka siguro hindi na isa sa mga plano ni Lord, Opo. Kasi kung hindi niya gusto, kahit gusto natin, Opo. hindi matutupad. Opo. Ayun, ako naman, hanggang sa naging single kung tawagin. Opo. Tapos, bukod doon, nagkaroon naman ako ng trabaho. Namasukan ako. Tapos, sa hapon naman, anong araw kasi uso pa dito yung magbabahay-bahay ka para mahingi ng para sa paminsan. Opo. Yun, naranasan ko yun. Opo. Hanggang sa ngayon naman, SPPC na. Ano po yung SPPC? Sub-Parish Pastoral Council. Kumbaga, sangay siya ng parokya. Opo. Ganun. Bali sa yung nangyari po na ganyan po sa inyo, may pinagkikisiyan po ba kayo? Wala. Oo, masaya ako sa ginagawa ko. Opo. Tsaka nakakatatag siya sa mga pagsubok sa buhay. Pag dumadaan yung mga problema dahil sabi nga wala naman tao na hindi may problema. Opo. Nakakaya ko ba? Kumbaga. Dahil nararamdaman mo na kapiling mo siya. Opo nga. Sa panahon po ngayon, ano po masasabi niyo sa naging panahon po dati sa mga tao? Kung malapit po ba sila sa simbahan? Kung malapit po sila sa Diyos? O kung ano po ba? Dahil bilang kayo po yung lagi po kayo sa may simbahan, kayo po yung lagi yung nakikita kung gaano po dami po ng tao. Ano po masasabi niyo po doon? Sa ngayon, masasabi ko maraming kalaban. Bakit po? Ang kalaban ay yung mga tulad niya, uso ng cellphone. Opo. Lalo na sa kabataan, di ba? Opo. At yung baga, napansin ko, parang kukunting kabataan ang nagsisimba. Opo. Hindi katulad nung araw, walang pinagkakalibang ang iba. Mhm. Oo, wala nung mga ganyan eh. Opo. Nakakaagaw ng oras ng kabataan. Opo, na attention na. Oo, kaya pag pinagsimba sila, siguro sa karanasan din ng mga magulang, pag pinagsimba sila, parang hindi sila ganun kapursige na magsimba. Kasi nga, nalilibang sila doon sa ibang mga napagkakalibangan. Hindi katulad ng araw, wala nga ng mga ganyang mga, ano tawag din sa ngayon na yan? Mga gadget po. Ayun, gadget. Opo nga. Oo. Wala pong distraction. Oo. Pero sa awa naman din naman ng Diyos, siguro talagang nang napapansin ko talaga kukunting kabataan ang nagsisimba. Di katulad nung mas marami matatanda, di ba? Mapapansin mo. Opo. Pero sa atin naman, dito sa lugar natin, sa Wawang Pulo, kung tayo ay nagkamas na ng linggo-linggo, parang ang tao nasanay na ngayon na pagkalinggo, magsisimba. Opo, bumabalik na po Oo, hindi katulad kasi noon na 2 beses lang sa isang buwan eh. Opo nga. Tapos, yung kung nagka-pandemic po tayo. Oo, 2 beses lang. Kaya Opo. ang tao, may simba ba? Parang hindi sila ganun ka-desidido. Opo. Nalilito, kumbaga. Nalilito Kung meron sila. o wala po, Oo, ano. Opo. Yes. Bilang
bilang isa po sa namamahala sa pagpapaganda, sa pagpapaayos po nitong simbahan, ano po masasabi niyo sa pagiging dapat po na maayos o yung pong maano po natin, yung pong kapaligiran po natin. Ano po masasabi niyo na dapat po na iayos, na kung ano po yung nakita po ng mga nagsisimba, ibalik po. Ah, ang kasi, kailangan kasi, pagka nasa Panginoon ka, kailangan yung sinasabi nilang, madali kang lapitan. Kaya, masasabi ko, isang dapat na katangian ng nanunungkulan ay yung sabihin na natin, hindi ka masungit. Opo. Kasi, isa yun sa kakatisuran pagka masungit ka, parang hindi ka hikayat ng tao. Opo. Oo. Parang ano sila sa Panginoon, hindi mo sila madadala sa Panginoon pag ikaw pangit ang ugali mo. Opo. Kaya isa sa nakita kong binabago ng Panginoon, pagka ikaw talagang lumapit sa Kanya, yung iyong pag-uugali. Kaya ang masasabi ko, pagka ikaw maano sa tao, magiliw sa tao, makukumbinsi mo silang magsimba, lumapit sa simbahan. At ang isa sa, yun ang isang dapat na panatilihin ng isang Kristiyanong Katoliko, yung maging mabuti ka para makahikayat ka pa ng magsisimba. Dito naman sa ating bisita, ang masasabi ko, maayos na ang bisita natin. Maganda na po. Oo, maganda na. Opo. Ang ano na lang dito, yung mga maintenance na lang na sinasabi, pagka gusto mong papinturahan ulit dahil naluma na. Opo. Kumpara nung araw na tayo ay nababaha. Ngayon, sa awa ng Diyos, hindi na. Opo nga. Mataas na siya. Opo. Kaya talagang malaki ang ipinagbago ng ating bisita o itong tinatawag natin na tahanan ng Diyos. Opo. Ayun po, bilang pagtatapos po, isang salita po na makakapagpaengganyo pa po lalo na po sa kabataan, na magsimba. Magsimba. Ang masasabi ko lang talagang hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Hindi madali ang lumapit sa Kanya. Kailangan talaga ay paglalabanan mo yung sarili mo mismo. Kailangan maging matatag ka sa mga tukso. Yung pag-iinganyo ng iba, kasi tukso yung magsisimba ka na, biglang matatamarin ka. Kailangan labanan mo yun. Maging matatag ka. Kung talagang gusto mong sumunod sa Panginoon, maging matatag ka. Kaya sa mga kabataan, ang masasabi ko lang, may kanya-kanyang oras. Hindi lahat ay puro gadget. Bibigyan talaga natin ng panahon ng Panginoon. Kaya magsasakripisyo talaga tayo. Kaya yon ang kailangan ng mga kabataan ngayon. Yung talagang sila ay magkaroon ng panahon sa Panginoon. Kung paano nagbibigay sila ng panahon sa mga ibang bagay, paglilibang, sabihin na natin sa pag-aaral, nagkakaroon sila ng panahon, sa pagkaibigan, pamamasyal, o iba pa na bonding moment. Kailangan sa Panginoon, meron din tayong bonding moment. Ang ating bonding moment sa Panginoon ay yung ating pagbibigay ng isang oras man lamang sa loob ng isang linggo. At iyon ay ang pagsisimba. At bukod pa yung nagdadasal tayo bago matulog, pagkakising sa umaga. Opo. Bali yun lang po. Maraming salamat po, Sister Marisa, sa oras po ninyong ibinigay. Salamat din sa pag-i-interview. Ayun na nga po, tapos na po tayo mag-interview sa taong simbahan po na si Sister Marisa Ortega po, na dito po sa aming simbahan ng Wawampulo po. Maraming salamat po.